Pagka binigyan ka po ng isa, pag-hila, naramdaman mo po yan. Hinila po sa kanan, hinila sa kaliwa, na andun po yung aura na atin pong hinahanap. Kaya wala pong maililihim, walang itatago kapag ginamitan mo ng locator, yung hindi po natin kayang hanapin. At para sa pag-estimate po natin lalalim, malalaman natin kung saan natin ilalagay yung dulo ng magnetic wire para makuha natin yung gitna. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga ka-TH. Ito po yung pinusuan ng ating ka-TH, 2 pirasong single antenna, long range locator, single antenna, at ito naman po ay Japanese one. So mula po sa probinsya ng Mindanao, ito na po yung iyong pinusuan. At muli po mga kababayan, muli nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po, demo, kaalaman sa atin pong mga ginagawang gamit. So mga kababayan, mga ka-TH, ito po yung long range locator, single antenna, gold po siya, at ito po ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulocate ng atin pong 2 pirasong single antenna. Ang single antenna po ay long range, pangmalayuan. Nasa ibabaw lamang po ng lupa yung ginagamit. Tagapagturo kung nasaan lumalabas po yung aura ng gold. At kapag yung sinundan, natapatan mo na, so siya po ay nagkukross. At pwede rin po siya may pag-estimate ng lalim sa manual na paraan. At gamit po ang magnetic wire. So yan mga ka-TH, mga kababayan, na pwede rin po ito sa lalim. Pagka pinukay mo na at tinapatan mo, magkukross siya. Pero pag nasagad mo na po yung lalim, doon sa tamang lalim na iyong hukayin, so magbibigay na po siya ng panibagong direksyon kung saan po dapat tayo mag-drift. Pero mga kababayan, mga ka-TH, ang pinakamahalaga pa rin, ang talagang ginagamit sa ilalim ay yun pong Japanese one, aurameter o Japanese aurameter. Yan po yung pinakamahalaga. Ito lamang po kaya ginagamit natin sa ilalim, so pang double check kung panama yung itinuturo po ng ating Japanese one at aurameter kung magpaparehas siya ng pagturo. So mali po mga kababayan, mga ka-TH, kapag ginamit mo po itong 2 pirasong single antenna, isa lamang po yung iyong babalahan at nakadepende na po yan sa iyo kung ano po yung iyong ibabala. Kung gold ay gold din po yung hahanapin ng ating single antenna. So mga kababayan, kapag mayroon po kayong maraming bala, huwag nyo pong pagsasabay-sabayin na ilalagay, isa-isa lamang. Pagkatapos po ng isa ay tatanggalin mo na yan at isa din po yung isusunod mo kung ano po yung gusto mong hanapin. So meron po ako ditong ibabala mga ka-TH. Ito po yung 24 carats gold na siya pong gagamitin bala sa atin pong 2 pirasong single antenna. At meron din po ako dito ilolocate mga ka-TH. Ito po yung 18 carats gold ring na ito pong gamit natin ay 2 pirasong single antenna. Yan, mahalaga ka-TH na kapag ginamit mo po ang ating single antenna, 2 piraso siya, kailangan yung antenna niya ay sisipatin mo na tuwid siya pauna at hindi po nakabaluktot. Mahalaga po yan at may kinalaman po yan sa inilalagay natin sa loob. So sa paghila po natin ng antena, kailangan ay utay-utay lamang, huwag yung bibigla yung hila na may buwilo siya, so baka po masira yan. So ganyan yan mga ka-TH, kailangan itutuwirin niyo po yung antena natin na hindi po siya nakabaluktot. So mahalaga pa rin po na itong dulo ng antena ay huwag ninyong kakalimutang ipahid sa lupa, lalo na kung ikaw po ay pabago-bago ng area na iyong pinupuntahan. So mahalaga po yan. At sa paghawak po natin mga ka-TH, mga babayan, kapag ginamit mo na po itong single antenna, double check mo yung handle, kailangan hindi po yan nagwiwigil, maganda po yung matining. At kapag hinawakan mo na, nandiyan na po yung focus yung ating kaisipan, at ipil natin, damahin natin yung paghawak natin sa locator para mabuo po natin yung magnetic field, yung ground natin papunta po doon sa ating target. So mahalaga pa rin po na dapat wala pong suot na relo, wala pong hikaw,
kung ano man po na nakalagay rebete sa ating po katawan, at bawal din po yung may bakal o inupirahan ka. So ganyan mga ka-TH, at focus pa rin yung ating kaisipan. Dapat pagka ginamit na po natin itong locator, kailangan fresh na po yung iyong kaisipan at hindi po mainit yung iyong ulo. Kailangan malamig po at hindi po naglalayag. So ganyan yan mga ka-TH, mga kababayan, at hangad ko, dalangin ko na kayo po ay magtagumpay sa inyong hinahangad. So pag-aralan lang natin mga ka-TH, mga kababayan, lalo na po sa mga baguhan, sa bago pa lang nahahawak ng ating pong dalawang singgilantina. Ito po yung aking nire-recommenda na kahit hindi ka gaanong marunong, pag tinapatan mo po yung aura ng gold, magpo-cross siya. So malalaman mo doon na doon lumalabas yung aura ng gold. So lalo na kung gold po yung iyong bala. So ganyan mga ka-TH, mga kababayan, sikapin nyo lang, pag-aralan, practice lang lagi. Yan, wala naman po agad simulang marunong. Lahat po yan ay pinag-aaralan, pinagsisikapan kung paano po natin mapapagalaw yung isang bagay, kung ano po yung mga teknik, kung ano po yung mga dapat gawin sa paggamit po ng locator. So ganyan po yan. At ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, kailangan pag itinaas mo na po ang 2 pirasong singgilantina, sabay. Dapat sabay po siya, hindi po siya nakadikit. Kailangan kawang po siya, 1 feet, 1.5 feet, o pilitin nyo kahit dalawa. Ito mga ka-TH. Ito po yung ating boundary na kailangan. Diyan po yan, at diyan na po siya bubuo ng frequency. Hindi po dapat pabago-bago yung pagpisil. Kailangan po yan ay may higpit, lapat sa gitna ng palad. At isipin na po natin kung saan po natin malulukit yung atin pong hinahanap. So ito pa rin mga ka-TH, mga babayan, ganito ko yan, ginagawa ko po paano po pinapagalaw yung locator. At sikapin nyo lamang po na mapagana nyo. Practice lang lagi. So ito pa rin, pag itinas po yan mga ka-TH, gitna ang tingin, sa gitnaan, sa may bandang dulo, pakikiramdam natin. Pagka hinila ng aura ng gold, tutustusan natin, huwag natin siyang kukontrahin. So pag itinas po yan, taas, pondo, at tutustusan natin kung saan siya hihilahin ng aura ng gold. Ito pa rin mga ka-TH, pag itinas po yan, bukas na po yung kaisipan natin, ganyan, yan, doon na agad po yan. So pag itinas po yan, sa pangalawa, pangatlo, mabilis na po yan, hinihila na po niya yung ating locator. So ganyan po yan, pag itinas po yan mga ka-TH, so yun, nado na po yan. Pagka binigyan ka po ng isa, paghila, naramdaman mo po yan. Yung paghila ng dulo ng antena, hinila po sa kanan, hinila sa kaliwa. So magkakaroon ka na ng idea na naandun po yung aura na atin pong hinahanap. So ito pa rin mga ka-TH, itinas po yan. Ganyan na po yan kabilis. So napakadali niyang gamitin. At hindi po yan mahirap. So yan mga ka-TH, pagka tinapatan mo, talagang makukrus siya. So pagka lumayo tayo dyan mga ka-TH, so yan po yung pamamaraan na kapag hindi mo tinatapatan yung ating aura ng gold, lalo na kung bago ka, talagang hindi magkukrus siya kahit anong gawin natin. Kahit pagkrusin natin yan, talagang hindi siya magkukrus. Kusa siya talagang babaling kung nasa po yung naamoy ng aura ng gold. So yan mga ka-TH, sa talikuran ko yan, pag itinaas ko yan, ito po ang ating dalawang singgilantina, magiging reaksyon po ng ating dalawang singgilantina, ayan po ay kusang babalik, bumubuka po yan. Hindi po yan magtuturo o hindi po magkukross, kundi yan po ay talagang babalik doon po sa ating aura ng gold. So ito pa rin mga ka-TH, mga babayan, ang kagandahan nito kapag isang pirasong singgilantina at ginawa mong dalawa, so marami siyang magagamit. Pero pag isa lamang, so yan, pag itinaas mo lang pa rin po sa baba, pag itinaas mo po yan, doon agad siya pupunta. Yan, doon siya agad. So yun yung target natin. Kaya wala pong maililihim, walang itatago kapag ginamitan mo ng locator. So talagang tuturo po yan. Yung hindi po natin kayang hanapin sa pamamagitan po ng locator, ay magagawa niya na matakpuan, makita natin kung ano po yung ating hinahanap. Pag tinapasan ito ka-TH, yan, focus na po yung ating kaisipan. Pag tinapatan po yan, yan, ito na po yung ikot.
So hindi naman po agad pagka tinapatan natin 120, 150, 200 ang takbo niya. So bumubuo pa po siya ng frequency. So ganyan na mga kapatid, mga kababayan. Pagkabuo na po yung kanyang frequency, ay tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Hanggang sa yan po ay bumilis na bumilis. Yan. So po yan mga kapatid, mga kababayan. Ito po yung pinusuan ng ating katiits mula po sa Mindanao. 2 pirasong Singilantina at isang Japanese Swan. Ganun po kagaan yung kanyang pag-ikot. So hindi po siya mabigat, hindi siya mahirap umikot pag tinapatan mo na talaga siya. So ito pa rin mga katiits, mga kababayan. Kasama pa rin po sa pinusuan ng ating katiits. Ito pong isang pirasong Japanese Swan. Ang Japanese Swan, mga kababayan, at aurameter ay napakahalaga. Talagang napakahalaga. Hindi lang sa kailangan, kundi talagang kailangan yung pong ating Japanese Swan, maging Japanese aurameter at aurameter. Talagang yan po ay kaasawa ng long range locator, Singilantina, maging Tripolatina, improvised box o anumang klaseng locator na ginagamit po sa pang-ibabaw na lupa. So ang Japanese Swan po talaga mga katiis ay ginagamit siya lalo na kapag magsisimula na tayong maghukay, lalo na kapag nakita na natin at ginagamit po itong ating Japanese Swan sa pag-estimate ng lapad na detection ng aura na gold. At para sa pag-estimate po natin lalalim, malalaman natin kung saan natin ilalagay yung dulo ng magnetic wire para makuha natin yung gitna. Kaya mahalaga po na kailangan ay ginagamit itong Japanese Swan sa pag-estimate din po ng lapad. At kapag nagsimula ka ng maghukay, kahit hindi ka na laging gumamit pa ilalim ng Japanese Swan, maging aurameter, kung in-estimate mo yung lalim, doon sa paglalim na yon, kung 10 meters, kahit 3 beses ka lang gagamit ng aurameter o Japanese Swan dahil nag-estimate ka ng lalim. Pero kapag hindi mo po in-estimate yung lalim na iyong hukayin, kada isang pala, 2 pala, ay dapat mong gagamitin ang Japanese Swan o aurameter. Ganun po kahalaga ang tungkulin ng ating pong Japanese Swan, ng ating Japanese aurameter o aurameter. Yun po yung kanyang ginagawa. So mga kababayan, mga katiis, ang Japanese Swan, pag tinapatan mo po ito counterclockwise, pag may bala po tayong gold, counterclockwise, at kapag may bala tayong gold, dito din natin na-detect yung aura ng gold. At ang bala po natin ni gold, ginamit po natin, tinapatan natin, umikot po siya ng pakanan. So mga kababayan, ibig sabihin po niyan, kapag umikot po ng pakanan yung ating locator o Japanese Swan, maging aurameter, ang kahulugan ng mga katiis, ang deposito ay nasa tapat po ng volume ng tubig. So ganun po yan, dahil malakas po yung kalikasan, kaya kung bakit umiikot po yung ating Japanese Swan sa pakanan, hindi po siya pa counterclockwise. Pero mga katiis, mga kababayan, pagka gusto nyo rin matiyak na bakit po dito lumalabas yung aura gold, bala mo ay gold, tinapatan mo pakanan ng ikot, tanggalin mo po yung bala. Huwag mong babalahan ang locator, maging Japanese Swan, at hahanapin naman natin yung volume ng tubig. So kapag ginamit na po natin yan, natagpuan natin na dito talaga itinuturo, iisa po yan, kahit subukan ninyo mga katiis. Pagpakanan po ang ikot ng ating gamit. So pag dito dyan tinuro, so yun, nasa ilalim ang volume ng tubig, nangingibabaw ang deposito. So ito pa rin mga katiis, mga kababayan, pag tinapatan po yan ang ating bounce ng pendulum, so ganyan yan. Yan, huwag nyo lang mga katiis kukontrahe, kailangan pag-aralan ninyo kung ano po yung tamang paggamit ng ating pong Japanese Swan. So ito yung ating target. Pagka detection yan mga katiis, halimbawa ito ay 1 meter by 1 meter. Yan. So lalabas ka pagka gusto mong estimate yung lapad. Kailangan wala ka doon sa boundary, doon sa pinakatabihan niya. Lumabas ka at ganito ang gawin mo. Yan. So ganun po ang punta ng ating pendulum papunta sa kanan. Ngayon, utay-itay ka rin, utay-itay mo pong papasok ka diyan hanggang sa ang pendulum po natin, kung ito po yung guide o yung boundary. Dahil pagpasok po natin dito, magbabounce na po yan. So ibig sabihin niya mga katiis, yun na po yung pagitan. Doon na po tumatapat yung aura ng gold
At dito mo rin siya gagamitin. Pagbabalik siya, ganun po ginagamit yung pag-estimate ng lalim at lapad. Pagkwadrado po yan mga katids. So yan mga katids, sana makatulong po sa ating mga kababayan, sa ating mga katids, na kapag mag-estimate kayo ng lapad, huwag nyo muna agad didirektahin sa gitna. Kailangan nasa labas kayo, papasok kayo ng papasok hanggang sa ang ating pendulum ay bumaos lagi pababa. Doon mo makikita, malalaman na yun po yung boundary. So mga kababayan, mga katids, muli po maraming salamat sa lahat po ng ating mga katids na nanonood po ng aking upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katids. Hanggang sa muli po.